Dahil kung maalala ninyo, nung ini-interview ako ni Miss Karen Davila, no, na pinipilit kong sagutin yung mga katanungan sa abot ng aking kaalaman. At pinipilit kong sagutin siya Ako po bilang ama ng lungsod ng Maynila sa aking mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Nananawagan ako at sa lahat man ng nanonood sa ibang bansa, mga kapwa natin Pilipino, nananawagan po ako ng pagkakaisa. Pagkakaisa sa puso at isipan. Opo. Pagmamalasakit sa kapwa. Pagmamahal sa bayan. Kailangan natin yung uri ng kaugalian o klase ng kaugalian sa mga panahon nito. Sapagkat ang tunay nating kalaban ay yung tinatawag na corona virus. No? Ngunit napapansin ko, ako naman ay malaya na gumagalang na mga opinyon ng tao. Pero pag minsan nagbabasa-basa ako, nag-aaway-aaway na kayo, mga kababayan. Napapansin ko lang, ha? Ako bilang ama ninyo, ha? Parang bahay ang Maynila, no? Napapansin ko, mamamayan versus mamamayan, nagtatalo-talo. Dala ng mga kani-kanyang opinion, which is good. Okay lang yan, mga opinion. Pero minsan, dinidibdib natin yung mga awayan. Nagkakaroon na tayo ng dingding sa pagitan natin na hindi dapat sa mga panahon na ito. Dala ng mga politiko. Kami, sama-sama kami mga politiko. No? Maaring may kanya-kanya tayong pato. Mga tao yan, mga bata-bata natin politiko, mga favorite natin. Pero ang problema, ewan ko lang correct me if I'm wrong. Please share your thoughts in the comment box down below. Correct me if I'm wrong. Kung hindi nyo napapansin to, ako po napapansin ko bilang ama ninyo. Yung pagkakahati-hati, walang dulot na ibubuti sa atin. Alam niyo sino makikinabang? Yung mga away-away, kampo-kampo ng tao, mamamayan. Alam niyo sino makikinabang diyan? Politiko. Opo. Tanggapin man natin ang katotohanan na hindi. Dahil napapansin ko para bang kampini ganito, kampini ganyan, mag-aaway. Pero yung mga politiko natutuwa kasi napag-uusapan sila. Laman sila ng balita. Oo. Sabi nga natin, di ba, mga sa usapang kalye, mema. Mema sabi lang. Now, tanungin natin sa sarili natin, tayo mga Pilipino, no? Di ba pare-pareho naman natin mahal ang ating syudad, ang ating bansa? Bayan nating sinilang. Lahat tayo may pagmamalasakit. Pero para bang nalilihis ang ilan sa atin ng landas na dinidibdib na ang pagkampi sa politiko. Wag po. Dapat ang dibdibin natin ay pagkampi sa bansa. Ang pagkampi sa syudad na ating kinabibilangan. O paano natin kakampihan? True pagmamalasakit. Di ba? Dapat ang pinagmamalasakitan natin. Bayan nating sinilangan, syudad na ating kapanganakan at nakalakihan. At dito natin tinataguyod ang ating mga pamilya. Kaya po ako'y nananawagan sa inyo, mga kababayan. Napapansin ko, napapansin ko lang. I may be wrong. But there is no harm as your father in the city to remind, to really look deeper, no? Siyasatin natin
maigi and learn how to discern, no? Yun ho, mga kababayan. For example, bibigyan ko kayo ng halimbawa, no? Medyo nabahala lang ako dahil kung maalala ninyo, nung ini-interview ako ni Miss Karen Davila, no, na pinipilit kong sagutin yung mga katanungan sa abot ng aking kaalaman. At pinipilit kong sagutin siya in a factual manner. But don't get it against Miss Karen Davila. Oo, unfair naman po yun sa kanya. Nananawagan ako sa mga vloggers, no? Nakikisuyo ko. Let us not stimulate hate. Karen Davila, one of many journalists, no? O broadcaster, or yung nagbibigay ng balita sa akin, is just trying to do their job. Ibig sabihin, trabaho natin vlogger, sana nga kumita kayo, at thank you sa inyong mga impormasyon, at thank you for your promotion of the City of Manila. Malaking bagay po ginagawa ninyo. But as we progress, we can be responsible individual. Huwag natin hayaan na yung hate ay ang umiral. Oo, mali po yun. Hindi ko po yan, ako naman, kilala ninyo, minsan nakikita ko kayo sa kalsada and I'm grateful to what you're doing. But, you know, yung ipapako natin sa krus, dahil ginagawa nila yung kanilang trabaho based on their field of undertaking, especially mga journalist, no? Hindi rin maganda. Totoo, sa halimbawa sa journalism, no? May mga ilan din naman talagang nakikita natin na nagpapagamit. Pero generally, kailangan patuloy tayong maniwala sa mga institusyon, sa gobyerno, sa lahat. Alam niyo yung alam niyo yung kasabihan na kung ano ang itaninin mo, siyang aanihin mo. So, kung tayo'y nasa kalagitnaan ng pandemic, kung ang itatanim natin pagmamalasakit sa kapwa, sa isa't isa, pagmamalasakit din ang aanihin natin. Tama po ba? Nanay ko, tatay ko, lolo't lola ko na nanonood, mga kabataan. No? Kung hate naman, kasi hindi mo rin masisisi iba nating kababayan, no? Na talagang merong mga naghahanap buhay na ang gagawin lang magtanim ng galit, magtanim ng hate, magkalat ng mga masasama. Kasi yun ang hanap buhay nila. Well, I wish them well. I hope hindi sila gabaan. Kasi may gaba po yan. Naalala ko sinasabi ng nanay ko. Huwag kang aangat na ang inaapakan mo ay likod ng tao o paan ng tao. Inoon ng kapwa mo. Hindi rin maganda yun. Kaya ako po, mga kababayan sa lungsod, ulitin ko, 821 active cases. Conservatively speaking, there is danger. Factually, I mean, to be, maging factual tayo, 821. May kaso ng infection. Mag-focus tayo doon. No? But, we must move on. Continue to aspire a better day, a better tomorrow. Continue to thrive. Continue to live as normal as possible. Ayun po ang aking panawagan. Huminay tayo ng kaunti. Huwag tayong masyadong sasabay sa bilis ng agos ng sitwasyon. Baka malunod tayo. Makalimutan natin, isang araw, walang pupunta sa atin. Dahil wala namang magmamalasakit sa ating mga kapwa Pilipino, kundi tayo rin kapwa Pilipino. Kundi tayo magmamahalan. Kaya,
patuloy natin igalang ang pananaw ng iba. Say your piece. Don't argue. Huwag kayong basta sasali dyan sa mga away ng politiko. Naku, por Diyos, por Santo. I've seen it. Siguro, maikli pa lang ang panahon ng 22 years ko sa government service kung kukumpara sa iba. Pero kung ikukumpara ko naman sa ilan nating manonood, siguro medyo meron na akong mai-share na experience sa inyo. Na madalas ay hindi nagagamit ng politiko ang tao. At nagagamit ng politiko yung mga statement at yun ang sasakyan nila. No? Ngayon, kung ang usapan ay political, mayroon pa naman yun sa, kailan? 2022 pa. So, doon na nila pag-usapan yun ng mga politiko. Pero tayo, mga mamamayan, nakasalalay sa inyo ang kinabukasan ng pagpili ng mga leader sa syudad, barangay, national government, o national office. May panahon po doon. So, itong aking panawagan ay gusto ko lang hilain kayo muli. Lahat kayo, mga nanonood, balik tayo. Halika kayo lahat. Balik tayo. Balik tayo na ginagalang natin ang ating kapwa. Balik tayo na pinagmamalasakitan natin ang kapwa. Balik tayo sa kusang disiplina, pag-iingat sa sarili. Balik tayo, magtrabaho ang gobyerno, maging mainam, maging masinop, at ang gobyerno pag nadapa, sana ang gobyerno madali kagad tumayo at lumakad muli. Doon po tayo pupunta. Ang kalaban natin, coronavirus. Wala pong dilaw, walang pula, walang asul, o ano namang kulay ng mga politika na yan. Wala. It doesn't make sense. What is sensible is bukas, pagising ninyo, papasok kayo sa trabaho, sana ligtas kayo para may raos ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Paghanap buhay kayo, mahahala tayo. At patuloy na tumakbo ang gobyerno, mga pangarap, vision, or aspiration in the long term and short term or mid-term. No? Tapos, focus sa laban sa COVID. Ang laban sa COVID involve ang taong bayan at pamahalaang lokal at nasyonal. Tapos ang gobyerno, magtuloy-tuloy sa mga programa. We cannot stop. I swear. We cannot stop. Hindi pwedeng huminto ang pamahalaan. Hindi rin pwedeng huminto ang buhay natin. Oo. At mapasailalim na lang ang araw-araw nating buhay sa mga komento ng mga politiko. Diyan, nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay. Oo. Ulitin ko, no? Naturally, tayo po ay pinaghihiwalay na ng nature. 7,100 islands, oh. Pinaghihiwalay tayo ng tubig. Sana sa puso't diwa, iisa lang tayo, Pilipino. At ang tunay na pagmamalasakit ay ipakita natin sa araw-araw nating buhay. O yun po, mga kababayan. Ingat lang po, kaya po ako nakikiusap, katulad ng sitwasyon kay Carrie, she's just doing her job. It's unfair to her and all other journalists. They're just doing their job. Let's be respectful and we'll try to, we in the government, obligasyon namin na ipaalam sa inyo ang paktwal na sitwasyon. Kaya po ito, hindi naman po sa modesty aside, hindi po sa pagbubuhat ng bangko. Simula nang naupo ako, July 1, linggo-linggo ito. Pagsasaad ng aming mga challenges bilang pamahalaan sa kanyang pamayanan, pagsasaad ng mga munting tagumpay, pagsasaad ng mga pagkakamali, pagkukulang namin. Natutuwa nga ako dahil
mas na-empower ang pamahalaan ngayon by empowering the people. Ang tawag ko dyan, groundswell principle. From the bottom up. No? Yung taong bayan, nagre-report, nagsasuggest. Di ba yan ang maganda? Tapos kung ang gobyerno, aksyon, tinutugunan. Street by street. Corner by corner. Avenues and community. Ito po yun. Kaya po namin ito ginagawa. At pinagpapasalamat po sa mga kawani ng pamahalaang lungsod. So, yun po mga kababayan. Yun lang aking panawagan. Iwasan natin. Nakikisuyo ko sa inyo. Yung mga hindi pagkakaunawaang opinion at nauuwi sa away at sa away, division. Hindi po maganda yun. And before I continue with my report, with regard to this, yung panawagan ko, may isi-share ako sa inyo. And let me quote former President Abraham Lincoln. He once said, sabi niya, pagpapasensya nyo na, English to, ayan, nasa screen nyo. Sabi ni Abraham Lincoln, if I may quote, "You cannot bring about prosperity by discouraging the thrift. You cannot strengthen the weak by weakening the strong. You cannot help the wage earner by pulling down the wage payer. You cannot further the brotherhood of men by encouraging class hatred. You cannot help the poor by destroying the rich. You cannot keep out of trouble by spending more than you earn. You cannot build character and courage by taking away man's initiative and independence. You cannot help men permanently by doing for them what they could and should do for themselves." Quote, end quote, Abraham Lincoln. Ayan po, mga kababayan. Sinishare ko lang sa inyo. Na-inspire ako kasi sa kalagitnaan ng mga pagtatalo. Nabasa ko yan. Sinishare ko lang sa inyo, mga kababayan. May pag-asa. Kapit lang. Talagang mahirap yung sitwasyon. Naunawaan ko kayo. But I hope, today, tonight, huwag ko kayo ma-open, sa lahat ng mga sektor, This is just fatherly reminder. Because there's so much clouds in our eyes or smoke screen. Baka hindi na natin nakikita yung tunay na picture. So, anyway, let me continue, mga kababayan, Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!